Baguhin yung proseso, yung sistema kasi nakikita ko, saan may mga lapses doon. May pila, mahaba. Tapos pag sa pila, pupunta doon sa isang area na may mga upuan, mag-aantay siya ng oras. And then, i-interviewin siya. Pagdating sa interview, ay kulang ka ng papeles, kulang ka ng dokumento, balik ka na lang ulit. He or she waited already for hours. Doon sa pila pa lang, isang oras, pinakamababa, plus here 3 hours, 4 hours. Only to be told nung pag-turn na niya na may kulang kang dokumento, uwi ka muna, sana hindi pa kababuhan yon. Dapat may sistema tayo na doon pa lang sa pila, na-screen na, oy, kulang ka nito, balik ka muna. Hindi yung nakapag-antay ka na ng maraming oras, saka ka pababalikin. Nakabobo naman yon. Di ba ma'am? Can we have a system na para maging ayos-ayos naman yung Mr. Chair, sa papagkaalam ko po sa proseso, kapag sila ay pinababalik na, they do not start again to go through another process of waiting. Kapag follow-up submission na lang po ng documentation. no, But sir. nevertheless, I will No, check, sir. Mr. Chair, Ang mangyari, sir, process. he and she has to go to the same process again. Makikipag-appointment na naman sa computer system, and which will take another 3 months. Mr. Chair, rest assured, with the digitalization effort that we are undertaking, it will be faster for an Thank OFW you. to go through the contract verification process. I think I need to say that ito pong mga nagko-contract verification, ito po yung lumilipat ng employer. But for the Or most yung iba part, sa kanila, sir, at gustong umuwi ng at yung Pilipinas. mga first time, opo. Yes po, yes po. Sila ay lumipat ng employer at kailangan nila ngayon umuwi ng Pilipinas. So that kasi kung different employer na po sila at mahirapan po sila in terms of being screened by the BI here. So they need to go through another process of contract verification with us. But I need to say, Mr. Chair, that around 70% of those OFWs who do not need contract verification go through the purely online process already. So sa lagay na yan, Mr. Chair, lumuwag na yung proseso. But nevertheless, I completely agree. There are definitely serious areas of improvement dun sa mga nangangailangan ng contract verification. Kasi yung mismong pagkuha lamang ng clearance, purely online na. Ito na lamang ang bubunuin natin yung mga kailangan ng contract verification, and we vow to have a digitalized system within the next 2 months, Mr. Chair. Okay. Sige po, sana iksi-iksihan po natin yung appointment, yung scheduling. Yes po. Iklian po Sana wag natin. naman pong umabot ng more than 3 months. Diba? Baka pwede yung natin iksihan. Find a way na mapabilis. Siguro kasama na po dyan, magdagdag tayo ng tao. Pagandahin yung sistema. Kasi yung sistema nyo ngayon bulok. Sobrang bulok. Um, So siguro po sa pila pa lamang, meron na taga-screen yes. na security guard doon. Siguro local natin. Yes. O tao lang doon taga-screen. Ano bang sadya mo? Contract verification. Titingnan. Ay kulang ka sa requirement na ito. Sir, ma'am. O, at least hindi na siya nag-antay ng 4 na oras. Doon pala, minuto lang inintay niya. 5, 10 minutes. Kulang ba? Opo, balik ka na lang. At since pumila ka na rito, mamarkahan ka na namin doon sa loob na kapag merong isang section doon sa website na doon ka pupunta na para hindi ka na magantay ng 3 months kasi galing ka na dito at kulang na yung inyong dokumento. So kaya hindi ka na kailangan pang umantay ng buwan, ang antay mo na lang araw. So pagbalik mo, meron kang ibang linya. Yun po siguro mapapaiksi yung Yes, scheduling. Mr. Chair. Definitely, we will speed up the process. Uh, yes, Mr. Chair. We will speed up the process. Thank you, sir. Meron po akong suggestion din. Kasi napapansin ko, nagsabi mismo sa akin yung mga nandoon, 5 o'clock pa lamang, aga pa lang, paalam sila sa kanilang amo, at umabot na sila ng 11, 12, yung iba pa, after lunch na raw. Baka pwede tayo maglagay ng libreng kape at saka biscuit man lang, pampapawi gutom. Baka kaya natin siguro budgetan yun. Pwede ba? Yes, Mr. Chair. We will provide that as well, Mr. Chair. Ako sa action center ko, kaya ko eh. Embahada pa kaya, may budget. Yun, pasal kong pera. Kaya ha? Merienda. Okay, thank you. Yes. Okay, ninunot yan para pwede ko silang balikan. Okay. Now, Ramadan. Of course, kailangan galangin natin yun.
that is religious practice na pagdating ng Ramadan, nagpa-fasting yung mga amo. Pero yung mga kasambahay nila na hindi naman Muslim, baka pwedeng wag na isama sa fasting, na hindi naman sanay sa fasting. So kung yung amo nag-fasting hanggang gabi, itong ating kasambahay, domestic helper na OFW, na pagod na nga, puyat pa, overwork pa, and then gutom pa. Is there something that we can do? Napakiusapan siguro yung, do we have to go to the host country's government with that, or pwede lang siguro agency to agency or DMW or ating DFA na of course ginagalang po namin yung pag-observe ng Ramadan, pero baka pwede yung mga OFW namin doon lang sa kanilang kwarto after makapagtrabaho, kumain na ng biskwit o tinapay, payagan uminom ng tubig. Baka pwede tayong gano'n. Yes, yes. Mr. Chair, right now galing lang po ako ng Riyadh at galing din po kami ng Dubai, Mr. Chair. At doon po ay nakipag-usap kami sa mga counterparts namin sa UAE at sa Saudi. At nagbigay na po ng daan muli na makapag-usap tungkol sa kapakanan ng ating mga OFWs, lalo na ng domestic workers sa panahon nga po ng Ramadan. At meron kaming augmentation team na papunta nga po ngayon doon sa panahon ng Ramadan. And yes, the short answer is yes, we are in talks with our counterparts para maibsan yung kalagayan ng OFWs natin sa panahon ng Ramadan. Okay, so thank you, Secretary Kakdak. Madali ka talagang kausap, sir, and I really appreciate you. So ngayon, from now on, o sabi mo, pag-usapan pa lang sana mapabilis tuwing Ramadan, yung mga non-Muslim na mga OFWs natin, payagan naman na hindi mag-fasting, payagan na kanilang mga amo. Kasi alam naman po natin lahat, napakahirap po ng trabaho ng ating mga OFWs, yung mga domestic helpers lalo na, overwhelmed sila sa trabaho, puyat pa, minsan sobra-sobra ang daming alaga, hindi susunod ng kontrata, which ginagawa naman natin ng paraan yan. And then, gugutumin mo pa. And then, pwede ba pakiusapan din natin po yung ating mga amo na wag na may ipakain tira-tira. Fasting na nga. Totoo po ito. Ang dami ko nakausap. Ginutom ng ating OFW. Pagkatapos, yung kinain ng mga amo sa fasting nila, yun yung ibibigay mismo sa ating mga OFW. Hindi po ba na monitor yun? And yung totoo po yun. Kasi ang sinasabi ng amo, ba't pa kami bibili ng pagkain para sa inyo? Nag-fasting kami, kung ano yung kinain namin, yung kakainin nyo. O sa anak, sabay-sabay tayo sa mesa. Hindi, diyan ka muna OFW, tapos kaming kumain. O ito yung tira namin. Ang pangit naman yun. Baka po natin sabihin na Exactly, Mr. Chair. Precisely, yan nga sa mga Muslim na mga OFWs natin. yan po ang mga pinag-uusapan namin with our counterparts in Saudi Arabia and the rest of the Gulf states, UAE, yung kapakanan ng mga OFWs. Kaya nga po ako nagtungo rin doon at magtutungo po muli ako. There will be another round of visits very soon in the Gulf states. Diyan po kami nakafocus. So yes po, we will continue to campaign and advocate for the welfare for OFWs, lalo nga ho sa panahon ng Ramadan. Tama po kayo, nakaabang po kami dyan kasi may high incidence talaga ng mga tinatawag na runaways o umaalis sa kanilang mga employers sa panahon ng Ramadan precisely because of the situations that you have described, Mr. Chair. So our people stand ready to assist them and of course to talk to the host governments about this matter. Yes, that's right. Thank you. At nabanggit mo yan. Tama nga naman, isa sa mga reklamo na tanggap ko. Marami during Ramadan ay lumalayas yung ating mga OFWs because hindi nila matiis yung sinabi ko na gutom ka na, pagod ka na, overwhelmed ka na sa work, gutom ka pa, pagagalitan ka pa talaga. Ang resulta, yung ating OFWs ay lalayas, tatakas. Ito ngayon ang pinakamatindi, sir. Gagawa ng istorya ang ating OFWs, gagantihan. Tumakas yan dahil nagnakaw. Kukulong pa yung OFWs natin. Aping-aping nga, kinulong pa. So mataas ang insidente ng pagkakakulong ng ating mga OFWs doon because of theft na napagbintangan lang. Yun siguro monitor din po, sir. I think sa Riyadh ata to at nag-hire ng local lawyers, Arabo, kaya napapublish yung proseso. Pero tingnan niyo po yung insidente ng mga OFWs natin na kinakasuhan ng theft. More than 90% of them na nasa kulungan, ginantihan lang po ng amo na wala lang po talagang kasalanan. And I want them released ASAP, sir. Kasi inapi na nga, tapos kinulong pa. Is there a way na makaganti tayo? Parang napakalaki injustice yun. Yes, Mr. Chair. Gantihan natin yung among nagbintang.
Yes, yes, tama po kayo. Meron tayong lawyer in charge sa ating aspeto na 'yan. Round the clock din siya para sa mga nadadala sa presinto o naaresto sa madaling araw or unusual hours at para sila ipawalan sa preso. At tama po kayo, ginagantihan sila at tiyempo naman yung halaga ng alleged na ninakaw nila, yun yung halaga ng binayad ng employer sa agency. So in other words, gusto lang bawiin ng employer yung binayad niya sa agency at kunyari nagnakaw Alahas yung sasabihin. OFW natin sa parehong halaga na yon. Hmm. At kami po rin po yung naghihigpit sa mga recruitment agencies dito. Ako nga po minsan ay nababatikos din ng mga recruitment agency dahil mahigpit daw ako. Dahil we are also taking the recruitment agencies and the foreign recruitment agencies to task about this na tutukan din at tulungan yung mga nakukulong at yung mga employers na tiwali na nag-a-accuse ng ganyang klaseng bagay. Tama po kayo, puwedeng balikan ito. We are So you as a lawyer, anong pwede natin maikaso doon sa mga amo na nagsampa ng maling kaso, gawa-gawang imbentong kaso laban sa ating OFW? Mr. Chair, kasi usually ang nangyayari, yung mga runaway natin na workers, tinutulungan natin magsampa ng kaso, halimbawa abusive treatment or violation of Saudi domestic laws. Meron din kasing Saudi domestic worker regulations na dapat humane ang treatment ng worker. So ginagamit din natin yung batas nila at doon na natin sila po binabalikan. At kaya nga, in most cases, gumaganti yung employer or inuunahan ng employer ng theft o ano paman. So Mhm. nakatutok tayo doon sa kasong pwedeng isampa ng worker laban sa employer. So nandun po tayo at again, we have a lawyer on the ground pushing for these cases to be filed and also to be concluded in favor of our worker. So meron na rin po tayong in-house lawyer that will assist the workers to this effect. So yun po, may legal recourse naman po, Mr. Chair. Okay, so sir, I would like to have an accounting of all OFWs na nakakulong ngayon sa iba-ibang jail sa Middle East. And ano po yung status nila? And I'm very, very, of course, interested dun sa mga nakakasuhan sa theft. Kasi like I said, more than 90%, maybe I can say 98% of them na kinasuhan ng theft. Hindi naman talaga nagnakaw yun. Inamin mo naman, ikaw mismo nag-agree na yun ay ginantihan na ng amo kasi lumayas. But lumayas dahil nga inapi. So, I want an accounting of Yes, Mr. OFWs Chair, we na will have jail. a report on this matter, Mr. Chair. Yeah, and natuwa naman ako, Secretary Kakdak, meron tayong isang kababayan, I think this one Riyadh, na nakasuhan ng drugs, pero napakawalan siya dahil yung pala sinet-up lang siya. Mabuti na nakakuha tayo ng local na lawyer, Arabo doon, na alam yung sistema doon, legal system, na ipalabas. So sana marami pa tayong mapapalabas ng mga kababayan natin na wrongly accused. Yes, yes, Mr. Chair, meron na pong Wrongly napawalang prosecuted. sala. Nung isang dalaw ko sa Dubai, 12 yung nakilala kong napawalang sala sa kaso. At nung huli kong dalaw, may 73-year-old man na 12 years na yung kanyang kaso at finally na-resolba at in fact nakauwi na siya nung isang araw together with his wife. 73 years old siya na OFW. Doon na siya tumanda. So may mga ganun po tayong mga sitwasyon ngayon na we're trying our level best since we inherited the legal assistance program from the DFA about a year ago, Mr. Chair. At in fact, nandun na, speaking of that, nandun ngayon sa Dubai yung newly installed legal assistance center natin. Mr. Chair, baka napansin niyo yung parang kabina doon na itinayo sa migrant workers office natin is precisely for that purpose, for legal assistance. Okay, ito pa, sir. Secretary Kakdak. Marami sa iba't ibang MW offices, maraming mga workers doon ay napakasungit. Even while we speak, kung may nakikinig sa mga OFWs ngayon nasa abroad, itatype nila, yes sir, thank you. Turuan sila na huwag maging masungit. Dapat smiling face, dapat magsumigaw. Kasi lahat naman ng OFWs pupunta doon, may problema yon. Kadalasan, may problema na nga, dadagdagan pa ng problemang papagalitan, sisigawan. Mabagal, baka pwedeng bilis-bilisan din mga tao natin, sir. Of course, Mr. Chair, that is a long-standing directive with our people, civil service regulations, bawal ang masungit mula po sa ating dating kalihim, Secretary Toots Ople. At of course, nung huli kong dalaw doon, this matter was reiterated that we will not definitely, Mr. Chair, we will not tolerate any personnel who is disrespectful and mistreats in any shape or form, any way
possible yung ating mga OFW. Kahit yung maliit lang na bagay na kasungitan, we will not tolerate that, Mr. Chair, and we will gladly accept any complaints and we will act accordingly. We will punish accordingly any of our personnel na nagsusungit po sa ating mga OFWs or mistreat or disrespect our OFWs. Thank you, sir. Ito, sa Dabam, yung shelter, wala raw pagkain. Buti na lang pinuntahan ko sa Saudi at saka sa Riyadh, saka sa Dubai. Maraming pagkain. Siguro alam ng taga Riyadh na darating ako kaya pinuno pagkain. Puno pati rep. Kaya nag-surprise visit ako sa Dubai. Okay naman din. Pero ito sa Damam, walang pagkain, sir. Yung shelter. Mr. Chair, ako po dumalaw sa Alcobar. Alcobar po yung ating Kailan lang shelter. po ito? Nung huli lang po, maybe a month ago. At Aman. oh, Ito po, okay naman po 3 yung days ago. inventaryo. Ito po sa 2 days ago, kulang ang supply ng pagkain. Papacheck po natin, Mr. Chair, but Mr. Chair, alam niyo naman ako, I will admit kung may pagkukulang kami, but food supplies is one area na sa pagkakaalam ko, hindi kami nagkukulang, but of course, we will immediately inspect the premises. Usually, nagkakaroon naman kami ng mga conversations with them. Kasi po may mga proper accounting naman po nung supplies that they purchase. But I know for sure, sa huling dala ko, nakita ko with my own 2 eyes na, in fact, nagtayo pa tayo ng isang extra wellness center doon sa Alcobar area. Intersect. Okay. Listen. Meron silang day scheduled for pamalengke. Okay tayo dyan. Lahat naman siguro ng shelter ganun. However, kunya lang schedule nila every 1 week o na Monday. Bago dumating yung Monday na pamamalengke, dinagsa ng mga bagong punta sa shelter. Kukulangan ngayon, hindi na abutin ng Monday yun. Dapat, kahit na sabihin natin, every Monday ang pag-resupplying, a few days ago, 2-3 days ago, pag nakita na may mga dagsaan pagdating ng mga gustong pumunta sa shelter, magkaroon ng restocking. Yes, of course, Mr. Chair. Siguro, Mr. Chair, para mainam, we will do a regular kumbaga supplies and welfare inspection and a report to your office on a periodic basis, perhaps monthly, para we could assure the committee and your office, Mr. Chair, na mainam yung supplies. Sir, wag monthly, sir, weekly. Sige po, sige po. Depende po sa pagdagsaan. We ng will mga do that. shelter. We will do that, Mr. Chair. We would gladly do that po. Okay. Pakistan. Yung, wait. Now, let's move on to okay naman yung budget sa mga shelters? Okay, hindi ba Yes po, nagkukulang? yes po. Sa ngayon po, at magkano yung budget? Would you have information? Yes, Yusek. Sir, we'll submit to you the budget of our posts in the Middle East and the other posts. But we assure you po na maayos naman po yung aming budget. And on your recommendation, we'll take note of that po on the proper or the management of supplies and other necessities required by the center or by the shelter. I was there last February 2. And after the Global Labor Market Conference, together with the Secretary po, I visited the shelter, the female shelter, at maayos naman po yung kalagayan nila. Kompleto po yung supplies, even yung mga basic hygiene necessities ng ating mga kababaihan, maliban sa mga kapagkain. So, we appreciate po your observation na pag dumagsa yung tao, dadagdagan, and we take note of that po. Okay, maganda yung pumunta ka at tingnan mo yung mga pagkain. Wag lang po sa pagkain, kuminsan naman doon sa accommodation. And kinukomment ko yung MW office sa Dubai. Ang laking pinagbago compared sa when I went there a couple of years ago. Ang daming pinagbago. In fact, meron pa sila parang library para pwede magbasa-basa yung mga FWs na nasa shelter. Ang isang observation ko rin, sana maglagay din ng prayer room. Huwag lang puro sa Catholic kasi hindi naman lahat Catholic pupunta ron. Kasi tulad sa Dubai, nakita ko may altar doon, puro ng mga santo. Okay, Catholic din ako. Pero paano naman yung mga Muslim, paano yung mga non-Catholic? Sana meron silang separate room and then on a regular basis, pwedeng pumunta ang pastor, pwedeng pumunta yung pare, kung imam. So, hindi tayo nakasentro lang sa Catholic, sa religion Catholic. Okay? Can we do that? Duly noted, sir.
Thank you. Isa pa, again, yung sa Dubai, thank you, ang laki improvement. Sobrang laki improvement. Yung bang dapat magkaroon ng locker ang bawat, sa lahat so sa Dubai, yun yung pinakamagandang model. And then, lahat dapat sa shelter, may mga kanya-kanyang locker sila. Dapat meron din sila mga bihisan sarili. Hindi pwede doon sa isang kwarto, doon sila magpiyas. Magkaroon din silang privacy. Kahit na pare-pareho silang mga babae, give them privacy habang silang bibihis. Yun. Tapos bigyan sila mga locker kasi kung minsan may mga balita ako na nawawala ng isang bagay itong isang nasa shelter, nawala ng cellphone, nawala ng kwintas, nawala ng aretes, nawawala. So kung meron sila kanya-kanya silang locker, maiwasan yung pagkakawala ng mga bagay-bagay. So gusto ko maglagay ng locker sa lahat ng shelter. Yes, Mr. Chair, we will do that, Mr. Chair. And then Some tingnan po, shelters have it, but some don't, so we will make it yeah, yung standard. iba meron. Opo. And then yung mga aircon inspection ninyo po kasi sa Middle East country, of course, pag winter, malamig, di na kayo aircon. Mga aircon palitan na ako, mga 10 years ago na, 12 years ago, palitan na yung mga aircon para mas malakas ang buga, malakas ang andar. Ayun. Okay ba yun, sir? Oh, yes po, yun naman matter na yun ay binabantayan din po yun Chair, kasi medyo mahigpit din ho ang host country, halimbawa Saudi regulations on that matter, given yung kanilang weather conditions doon. Thank you, sir. Thank you, sir.